Balita mula sa labas pa rin ng bansa, isang residente sa Canada na sa kritikal na kondisyon matapos umanong makaranas na mga sintomas para sa sakit na H5N1 o bird flu. At electric cars tampok ngayon sa Norway dahil sa ginhawang hatid nito sa mga residente. Si Joy Salamatin sa Sentro Balita. Kritikal ang kondisyon ng isang teenager sa Canada matapos umanong dapuan ng H5N1 virus. Kabilang sa mga naranasang sintomas ng pasyente ay conjunctivitis, fever at coughing. Hindi pa matukoy kung anong strain ng H5N1 ang posibleng dumapo sa teenager. Pero sa ngayon, itinuturing na nila ito bilang unang presumptive local case ng H5N1. Samantala, ayon naman sa World Health Organization, mababa ang tsansa na dumapo sa tao ang virus. Wala pa rin anilang nagpapatunay na nagkaroon ng human transmission nito. Patuloy na minomonitor ng health authorities ang pasyente. Mariing itinanggi ng mga individual at ilang kumpanya sa Taiwan na sa kanila ang mga pager na sumabog sa Lebanon nitong mga nakaraang buwan. Base sa investigasyon na isinagawa, may tatak umano ang mga pager ng isang manufacturing company mula sa Taiwan. Kinondena naman ito ng kumpanya at sinabing hindi sila ang gumawa ng mga ito. Samantala, nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang mga otoridad sa Taiwan kung saan lumabas na ibang kumpanya ang gumawa ng naturang device. Patuloy na isinusulong ng Norway ang pagbabawas sa paggamit ng fossil fuel-powered cars sa mundo. Ito ay sa kabila ng pagiging major oil at gas producer ng bansa sa buong Europa. Dahil dito, kaliwat ka ng mga residente ng bansa na ang gumagamit ng mga electric-powered car. Ayon sa mga Norwegian, bukod sa makatutulong ito sa pagpapabuti ng kalikasan, mas makakatipid umano sila sa tax. Mas makakasunod sila sa mga bagong regulation at mas makakatanggap sila ng incentive mula sa pamahalaan. Samantala, inaasahan namang sa susunod na taon na mga electric car na lang ang ibebentang sasakyan sa buong bansa. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.